Pinuri ng isang eksperto ang kauna-unahang trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Amerika. Malaking bagay kasi ito lalo't maraming hamon ang hinaharap ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Naniniwala ang ilang miyembro ng ACADIM na napapanahon ang isinagawang kauna-unahang Philippine-US-Japan Trilateral Summit kasama sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Giit ng ilang eksperto, malaking bagay ang naturang summit lalo na sa panahon kung kailan ang seguridad sa Indo-Pacific region, partikular na sa West Philippine Sea ay patuloy na inuudyok. Patunay lamang din daw ito sa kahandaan at kagustuhan ng Pilipinas na itaguyod ang rules-based international order sa maayos na pamamaraan. It's an indication na three democracies, the Philippines, Japan, and the United States, want to do more beyond yung existing or traditional framework ng cooperation nila. And this calls for more integration at a time when multiple ang risks na face nating tatlo, and of course at the same time multidimensional ang challenges na nakikita natin from all fronts. Mahalaga din daw na kabilang sa napag-usapan ng tatlong leader ang seguridad sa maritime domain, bagay na nagpapahiwatig lamang sa kagustuhan ng mga ito na dapat sundin ang 2016 arbitral ruling kung saan kinatigan ng Permanent Court of Arbitration ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gayon din ang pagsunod sa international law at United Nations Convention on the Law of the Sea. Implikasyon din umano ito na handa ang tatlong bansa para bumuo ng pinagsama-samang hakbang para tugunan ang mga hamon sa maritime domain. Today we are seeing this being addressed, particularly under the administration of President Marcos Jr. Kung saan po na-realize natin na hindi lang po tayo marginal player sa Indo-Pacific. Tayo po ay napaka-importanting player when it comes to stabilizing the rules-based order in the region. And with that realization, that proactivity, dito natin makikita na Manila is more than willing to do more in terms of engaging with our partners. Gayunman, hindi naman daw ito paraan ng Pilipinas para magsimula ng gulo sa West Philippine Sea. Sa halip ay para depensahan lamang ang soberanya nito sa naturang teritoryo. It is very much important to maintain and secure this established order kung saan po nakasalalay ang position natin, particularly in the West Philippine Sea. Magsisilbing daan din ang Trilateral Summit para makakuha ng suporta ang bansa pagdating sa pagpapalakas ng defense capability nito mula sa tulong ng US at Japan. Dagdag pa riyan ang pagpapatibay ng ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapatibay ng kooperasyon sa pagitan ng tatlong bansa. This has a lot of potential to enhance our investments in the country, to build up our economy pagdating sa mga high-impact projects, and to prepare ourselves to be more resilient amidst itong tinatawag nating chip wars na nangyayari. Sa usapin naman ng umano'y gentleman's agreement ng China sa dating administrasyon, sinabi ng mga eksperto na kung totoo man ito, pinapaboran lamang nito ang China at kinokompromiso ang interes ng bansa. The former president, if there's such a thing really as a gentleman's agreement, fell to the Chinese trap. It's also a betrayal on his position as the commander-in-chief of the Armed Forces of the Philippines. Kasi ang presidente, kung commander-in-chief kayo, yung mga tao nyo, ibibiwis ang buhay nila, papabayaan nyo na yung comfort nila at welfare nila sa isang nabubulok na Second World War landing ship tank. Nagpapakita rin daw ito ng paglabag sa kung ano ang pinaglalaban ng bansa at grave mistake sa ating national interest. Hindi rin umano dapat pumayag ang bansa na basta na lamang makuha ng mga umaatake sa Pilipinas ang gusto nito. Thank God our current president is very much aware of his responsibility to the Filipino nation and of course his obligation as the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na horrified siya o nangilabot nang malaman ng tungkol sa umano'y gentleman's agreement na pinasok ng nakaraang administrasyon. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.